So dito mga katropa, meron tayong ginagawang PCX. Nagpalit kami ng busina na compact disc. Hela boss, ano yung pinalit mo? Hela. So napakagandang busina yung mga katropa, compact disc. At ang isa pang magandang busina bukod sa Hela, yung Bosch. Pero doon mga katropa, meron silang hinihila. Yung click, hinihila niya yung kapwa niya click. Ayun o. Tumirik ata yung tricycle ng motor nila boss. At hinihila nila. Naka-tricycle ano? Buti hindi nahihirapan yung mga flyball niyan, ha? Hindi advisable na yung tricycle yan eh. Hindi siya naka-design for tricycle. Lagyan ng sidecar. Pero titignan natin kung bakit hindi umaandar. Kaya check natin kung ano yung problema niyan. Honda Click. Hinila ng Honda Click. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito na yung motor ni boss mga katropa, yung Honda Click. Itong Passion nagkakabit kami ng busina na PIA na original. Pero yung speedometer ni sir, 1 year pa lang yung kanyang motor, may problema na yung kanyang speedometer. Kapag isususi mo, hindi na ilaw yung check engine, tapos pag in-start, nagkakaroon ng error 1. Yan, nagkakaroon siya ng error 1. Sabi nung kasa, okay naman daw yung wiring, baka daw may problema doon sa kanyang dashboard. Yun yung sabi ng kasa, boss ano? Ano, i-check natin yung panel niya? May time ka or next time? Next time na lang? Okay, sige. Tapos ito naman mga katropa, yung motor ni boss, ang sabi ni boss, bigla na lang ayaw umandar. Ngayon nung ayaw nang umandar kasi nagkaroon siya ng battery indicator dito sa kanyang dashboard panel. Ngayon nagpalit sila ng battery ng motor, pero ayaw pa rin umandar yung kanyang motor. Kaya ang ginawa nila boss, hinila sa atin at para ipa-check kung ano yung problema. Ngayon nung kinuha ko kay boss yung remote niya, pag pindot natin ng push button, hindi lumalabas yung kanyang key indicator dito sa kanyang dashboard panel. So chinek ko yung remote ni boss, pinindot ko yung remote niya, walang lumalabas na ilaw dito. Kaya ang ibig sabihin nito, mga katropa, kapag ganito na ayaw umandar ang inyong motor, ayaw masusi yung knob, at kapag pinindot nyo yung kanyang remote, walang lumalabas na ilaw, ang ibig sabihin nito, busted na yung kanyang battery. So aalisin natin yung battery niya sa loob ng remote at i-check natin ng multitester kung meron pa siyang laman. Dapat kapag ginamitan natin siya ng multitester, 3.5 volts something yung kanyang laman ng battery. Kapag binuksan natin yung remote ng ating motor, may makikita kayong battery. Ang code nito 2032. Nakalagay sa likod. Ito yung code nyo, 2032. Ngayon, para malaman natin na hindi siya gumagana at i-double check natin gamit yung ating multitester, yung pulang probe natin ilalagay natin sa positive supply. Tapos yung negative na probe dito sa kabilang side. Dapat pumalo siya ng volts. Pero kung makikita nyo, 285 kilo ohms, hindi volts yung kanya nilalabas. Ang ibig sabihin niyan, sira na talaga yung battery. Dapat voltahe yung kanya nilalabas. Ngayon, napabili na tayo kay boss ng bagong battery. Ito, bubuksan natin, tapos i-tester natin yung kanyang kondisyon. Kasi may mga battery na matagal lang naka-stock, tapos bibilhin nyo, walang laman yung kanyang voltahe. Kaya akala nyo bago, hindi pa rin umaandar, kaya dapat tinitester. So yung positive na probe natin, ilalagay natin sa positive, tapos yung negative dito sa kabilang side, dapat voltahe o 3.5 something yung volts na lalabas. Try natin. So nakita nyo 3.2 volts. Yung kanina ohms yung lumalabas, ngayon volts na yung kanyang reading. Yan 3.3, pwede na yan basta pasok sa 3 volts. So kung good na yan, ilalagay na natin tong battery ng remote ni boss. Takpan natin. Tapos try nating pindutin. Yun o, may ilaw na, diba? Ngayon, subukan natin siyang ilagay doon sa motor ni boss. Subukan nating paandarin. So, ilong press lang natin hanggang magkulay green siya, kasi pag kulay red,
Yan, pag kulay red yung ganyan niya, red yung lalabas, hindi under yung motor, nakalock. Dapat green yung ilaw niya. So long press natin hanggang magkulay green. Tapos pinutin natin to. Okay, lumabas na yung kanyang key indicator. Isusin natin. Tapos paanda rin. Yun, oh. It's alive. Yan, oh. So yun lang mga katropa yung problema ng motor ni boss. At akala ni boss medyo malaki ang problema o computer box, pero ang problema niya yung kanyang remote ng battery. So ganun lang mga katropa kung paano mag-check ng remote ng ating battery, o kaya kung hindi umaandar yung inyong keyless na motor, dapat ugaliin yung i-check yung kanyang battery. Kailangan gamitan nyo ng multitester, o kaya naman kung bumili kayo ng bagong battery ng inyong remote, dapat gamitan nyo pa rin ng multitester, kasi may mga battery na taon na stock sa tindahan, tapos ngayon bibilihin mo dead bat na pala, kaya akala mo bago at hindi pa rin gumana. Ngayon magko-conclusion uli yung mekaniko, baka computer box na o wiring yung kanyang sira, yung pala battery pa rin pala ang sira dahil na overstock na yung battery doon sa pinagbilhan mo. So ugaliin i-check natin at gamitan ng multitester. Isa pa, you know, it's alive. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring. Isa pa, yun, oh. It's alive. Alive na boss.